Hallelujah. Okay, medyo papasok na po yata ng summer. Medyo mainit na. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Yeah, praise God. Ngumiti ba? Pag sinabing mahal ka ng Diyos ba, hindi lang ngiti dapat yan. Kasama ng kagalakan na tunay na isasaya natin. Amen? Na mahalin ka ng isang Diyos na puno ng kapangyarihan at magiging hari ay tunay na dapat natin ikagalak. Atin pong series na pagpapatuloy, ito po yung last message ni Lord about sa discovering love o pagtuklas ng pag-ibig. Matatagpuan po ang ating verse ng series natin sa unang Korinto 13:4 hanggang 7. Ito muli po natin sinasabi upang lalo natin maintindihan at hindi natin makalimutan sapagkat ang tao po makakalimutin na. Ano po? Ito po ang sinasabi, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Grabing pag-ibig to, no? Talagang hindi makasarili. Yan po yung pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Kaya pag pinag-uusapan ng pag-ibig, dapat hindi po ganun ang makikita, di ba? Paano mo ma-demonstrate ang love? Minsan ganyan na no? Ganyan na lagi. Ano pa ba yung paano natin ipapakita yung pag-ibig? Minsan yung mga heart. Pero pag tuwing nakikita natin ang cross, dapat yan ang pinakamagandang definition ng pag-ibig ng Diyos. Yung tunay na pag-ibig. Okay po? Sa marami pong pagkakataon, hindi po natin parang na-enjoy yung blessing ng pagmamahal na ito. Sino po naniniwala na ang love ay great blessing sa ating lahat? Amen? Kasi kaya nga binigay yung kanyang anak because of love. Kaya nga pag po tayo ay pinag-uusapan ng pagmamahal, lahat po tayo naghahanap ng pag-ibig. Di ba? Madalas tinatanong ko po kayo, sino po dito yung gusto mahalin? Di ba? Tataasan tayo. Sino gusto na ayaw? Di ba? Hindi pwede. Gusto natin mahalin tayo. May kanta pa nga na, what the word need is love. Ano naman, hindi ko po matandaan ito. Naano ko lang po ito. Sino po ba kumanta nun? Na ang kailangan po daw ng mundo ay pag-ibig. Ayan po ang katotohanan. At meron po yung pag-ibig na yan, nami-misinterpret natin. Meron pong kwento po ako, isa pong basketball na nangyari sa Western Visaya. Ito pa yung nangyari, laban po ng team ng puti, tsaka team ng black. Lamang po ng isa yung team ng black. 1 puntos po, championship to. Hindi medyo dikdikan ng laban. Kaya sinisigaw ng coach, defense dun sa nakaitim kasi lamang po ang ng puti na 1 puntos. Ang bola po ay sa itim. Sino po yung nakamarunong mag-ano po ng laro ng basketball? Ganun po ang nangyayari. Lamang po ng isa yung team ng puti, ang black po, yung nga, na kanila ang ball possession. Habang po nahawak po nung player ng black yung bola, sabi nung coach, defense. Kasi maingay na eh. Siyempre, isa lang lamang, championship. Ang nangyari, sabi, sige, defense. Ang sagoy pa ng coach niya, 6 seconds. Kaya nung ginawa po nung mga player ng itim, nagsiksikan sila. Ang problema, may nakalusot na isa na puti, na ishoot po, di lumamang na po ang itim. Isa sa puti. Sa 1 point. Wala nang oras. Galit na galit yung coach. Sabi niya, ano ba sabi ko sa inyo, di ba? Defense, saka 6 seconds. Di ba sabi nyo nga, siksikan, kaya nagsiksikan nga kami. Hindi siksikan, 6 seconds. Na-misinterpret po nila yung sabi. Kasi nga sa Bisaya, di ba? Ganon. Dugay man, di ba yung mga, kala nga siksikan, yung pala 6 seconds. Kasi nga, Bisaya, na-misinterpret po nila. Ganon po madalas, nami-miscommunicate natin ang pag-ibig. Hindi natin doon na-appreciate si mali yung pag-intindi natin sa love. Di ba? Lalo na po, pag ang love ay, sino po yung nakaranas dito na dahil sa pag-ibig mo sa kapwa, doon sa taong yun, ang tingin mo sa paligid mo, slow motion lahat. Ang bagal, parang slow motion lahat, pag-ibig to. Kasi lahat ng nakikita ko, slow motion eh. Yun ang pagkakaintindi natin sa love. Minsan naman, pagkakaintindi natin pag may spark. Di ba? May spark, bakit? Pag nakita ko siya, may spark eh.
Marami nangingiti mga kabataan. Di ba, ganyan ang ipagkaintindi natin sa love. Lalong-lalo na pag nakita natin sa mata, kumikinang, love na to. Maling pagkakaintindi na alam, minsan, yun po ang nagbibigay sa atin ng paghubog ng ating katauhan. Alam niyo po ba bakit tayo nahubog sa pamamagitan po yan ng pagmamahal ng ating kapwa? Kaya ang ating pag-ibig na ating magulang, di ba? Hubog yan. Kaya ganyan po tayo mga anak. At ganun din po sila. Yung ating pagkahubog ay galing po yan sa pagkatao na larawan ng minamahal. Kaya kung mali yung pagkakaintindi po natin, sa pagmamahal, dan nagkakaproblema. Kaya ang pagmamahal mo sa pera, ano nangyayari? Ginagawa kang, sabi sa'yo, pag nagmahal ka sa pera, mukha kang pera. Tama, di ba? Kasi yun yung minamahal natin eh. Kapag masyado kang mahilig sa baboy, mukha kang, kayo nagsabi niyan ha? Hindi ako. Pwede yung, vegetarian naman, di ba? Kasi yun ang umuhubog sa atin. Kung ano yung priority, yung pinahalagahan natin, doon tayo nagbibigay ng pagmamahal. Maging sa trabaho, pag sobra kang nagtatrabaho, minamahal mo ng husto ang trabaho. Ano ba? Ganyan po. Anumang bagay ang priority mo, anumang bagay ang pinahalagahan mo, yan ang umuhubog sa iyong katauhan. Kaya minsan hindi natin naiintindihan yung tunay na pag-ibig. Pag-ibig na yan. Kaya nga pagsabi ko, lalo sa mga kabataan, pag nakita mo slow motion lahat ng paligid mo, pag-ibig na. Kapag nakita mo siya, tuwang-tuwa ka, nag-i-spark, di ba? Kaya patamaan ni Lord ng kidlat, kaya nag-spark talaga. Akala natin pag-ibig ka agad. Nami-misinterpret natin yung tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig na tinuturo sa atin ng Diyos, hindi lamang to love, kundi ipinakita niya to. Kaya nga, love is action. Ano po sinabi sa Roma 5:8? Pero ipinakita ng Diyos sa atin, ito po yung last na ating mensahe, na kanyang pag-ibig sa ganitong paraan na kahit noon tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Yun po ang tunay na pag-ibig. Hindi mo na kailangan mag-slow motion ang lahat, hindi lahat na mag-spark ang lahat, hindi lahat na sinasabi mong, ano ba may sabi pa sa mga yung pag made, yung sila'y tinadhana, yung mga ganon. Yun na yung pag-ibig. Kundi ang tunay na pag-ibig, saan? Mamatay ka para sa mga unworthy. Kailangan mamatay ka para sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Yun ang tunay na pagmamahal. Yun ipinakita sa atin ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po ngayon, nalalapit na po ang Semana Santa. Next, na po, di ba? Kailan ba? Tuesday, April 1 na, tama ba ako? Walang pasok pa yata nun. Nalalapit na. Lalong-lalo na po pag pinag-uusapan ng Lenten season, lalo sa mga tradisyon. Nagyang papasok ko yung bawal kumain ng karne. Di ba? Sino ba nakaranas na gano'n? Ako po, sa lola ko dyan sa bayan, gano'n po. Bawal maligo. Sa Friday ng 3 o'clock. Yung kaibigan ko po, sabi, bawal maligo. Sanay na po kami. Bakit? Hindi po kami naliligo. Meron namang bagay na bawal magpatugtog ng malakas. Di ba? Maingay, bawal. Kaya nung panahon ng Semana Santa, lahat ng mga mukha ng tao, mahaba, mukhang kabayo. Kasi puro lahat malulungkot. Hindi naintindihan kung ano ibig sabihin ng pag-ibig na ipinahayag ng Diyos sa atin. Ang nakakalungkot pa, kung hindi man mangyari, hindi na pinapractice yung ganon, minsan naman malungkot, Lunes Santo hanggang Biyernes. Pag Sabado, ano ba yung Sabado? Linggo ng pagkabuhay, okay na. Buhay na naman ang dating pagkatao. Balik na naman sa dating pag-iinom, dating mga bisyo, dating mga kasalanan, balik na naman. Kasi nga mali yung pagkakaintindi doon sa pag-ibig ng Diyos na yan. Nami-misinterpret nila. At madalas pa nga, pag pinag-usapan na yung Lenten season, ito ba katotohanan tayo, di ba? Hindi naman nakatuon sa Diyos eh. Ito, mahaba-habang bakasyon to. Saan kaya may pinakamalapit na beach? Saan ba yung pwede akong magpahinga? Saan ba yung pwede akong mag-relax ako? Di ba? Yun na agad ang iniisip natin eh. Wala naman nag-isip dito na bigyan ng pahalaga yung talaga magkaroon talaga ng pagninilay-nilay, kundi kasiyahan pa rin natin. Tama, di ba? Baka may dito na, may nakabook na eh. Pastor, huwag ka naman ganyan. Ngayon lang naman eh. Naghahanap na. Long break yan eh. Pero ano ba yung tunay na pag-ibig na gusto makita sa atin ng Panginoon? Lalong-lalo ngayon, nalalapit na ngayong Fashion Week, kaya ang mensahe ng Panginoon, love is passionate. Ito kasi yung
inano mo sa ibig sabihin ng passionate, madamdamin. Masyado sabi ko, ang damdamin. Yun ang sa mga ibig sabihin, dictionary. Kasi ang pag-ibig, hindi sa damdamin, hindi sa nawawala dapat. Kaya nga action ito, kasi ang damdamin nawawala eh. Nawawala yung love mo, hindi dapat. Dapat, ang kaya nilay ko dito, matindi ang pag-ibig. Intense ang pag-ibig. Bakit po? Kasi po, kapag po pinag-uusapan, pag tinanong ko kayo, what is passionate? Baka may nagsabi, fruit. Passion fruit. Hindi po. Di ba? Ang sinasabi pong passion dito ay yung nagpapaliwanag na kailangan mo mag-endure, willing to suffer alang-alang sa iyong pagmamahal, unconditional love at selfless. Kaya nga matinding pag-ibig. Ano po sinasabi sa ating verse sa Mateo 10:37-39? Ang nagmamahal sa kanya mga magulang na higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak na higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siya mamatay para sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Matinding pagmamahal para sa Diyos. Sino po dito na kayang ipagpalit ang anak para sa Diyos? Ang kanyang magulang, ang kanyang sarili para sa Diyos. Sabi, hindi ka karapat-dapat. Kapag ang anak mo, minahal mo ng higit sa Diyos, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Kapag ang magulang mo, minahal mo ng higit sa Diyos, hindi ka karapat-dapat. Maging ang sarili mo na nga eh. Na maghahangad na maligtas ang sarili mo, mawawalan ka. Hindi ka karapat-dapat. Parang sabi, Pastor, parang medyo yan ah. Totoo po. Alam niyo po ba kung bakit? Na kailangan natin magkaroon ng matinding pagmamahal sa Diyos para hindi po tayo mapahamak. At maraming pagkakataon dahil sa pagmamahal natin sa anak, sa magulang, sa sarili, sa ibang tao, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Maling pagmamahal. Kaya nami-miscommunicate natin ng tunay na pagmamahal eh. Alam niyo po kung bakit gusto ng Diyos mas matindi yung pagmamahal natin sa Diyos? Hindi niyo na ano? Para maging tama ang pagmamahal natin sa anak, para maging tama yung pagmamahal mo sa magulang mo, para maging tama ang pagmamahal sa sarili mo at sa kapwa mo. Kasi pag ang pagmamahal na ginamit mo yung sarili mo, may tama. Totoo yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Magmahal kayo ng kapwa nyo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yun yung pag-ibig na yun ang magbibigay sa atin upang magmahal tayo ng tama. Ng tunay na pagmamahal. At yun ay kailangan ng matinding pagmamahal sa Diyos. Kasi yung talagang hindi mo mahalin ng gusto ang anak mo, nang higit sa Diyos, nako, ang hirap yun. Pero ginawa ng Diyos yun. Di ba? Ginawa ng Diyos Ama yun. Bakit? Dahil sa matinding pagmamahal sa atin, tiniis niya ang lahat. Halimbawa na lang, ano yung matinding pagmamahal? Dahil sa matinding pagmamahal mo sa Diyos, magiging galit ka sa sarili mo. Paano po? Kapag ikaw may kaaway kang tao, dahil sa matinding pagmamahal mo sa Diyos, hindi ka magagalit yun. Kahit, Panginoon, galit ako diyan, ang dami ginawa sa akin, mga hindi maganda yan eh. Pero sa matinding pag-ibig mo sa Diyos, sa pagmamahal mo sa Diyos, magiging galit ka sa sarili mo. Bakit? Kailangan mong patawarin siya, kailangan mong mahalin siya dahil sa matinding pag-ibig mo sa Diyos. Kaya magiging galit ka sa sarili mo. Kailangan mong mamatay sa sarili mo. Yun ang matinding pag-ibig ng Diyos. Kaya yun ang gusto ng Diyos eh. Na mamatay ka, na kahit gusto mong gawin yan, hindi ka magiging makasarili because of your love, passionate love to God. Yun yung yun ang dulot ng matinding pag-ibig sa Diyos. Magiging galit ka sa sarili mo. Yung gusto mo magalit, gusto mo manuntok, gusto mo gumawa ng paghihigante, pero hindi mo gagawin dahil matindi ang pag-ibig mo sa Diyos kaysa sa taong yun. Kaya you must die to yourself. Ang hirap nun. Bakit? Dahil na sa tindi ng pag-ibig mo sa Diyos, gagawin mo yun. At sa pagkakataon na yun, magagawa mo dahil sa tindi ng pag-ibig. Lalo na sa mga estudyante, no? Sa mga trabaho, lalo na Lunes bukas. Ang hirap bumangon, di ba? Lalo na Lunes na naman, nakakatamad. Dapat wala nang Lunes, mga estudyante, tama? Lalo pag malamig, Martes, walang pasok. Sana dinamay na yung Monday na walang pasok.
Ganun din sa trabaho, di ba? Pero dahil papasok ka pa rin, dahil mahal mo ang Diyos, papasok ka pa rin. Amen? Mag-aaral ka pa rin na mabuti, na kahit tinatamad ka, na kahit ang teacher mo hindi nagtuturo, kahit ang teacher mo tinutulugan ka, kahit yung katrabaho mo, inaasar ka, binubuli ka, pasok ka pa rin. Because of matindi ang pag-ibig mo sa Diyos. Ang maganda lang sa Panginoon, pag ginagawa mo yan, tutulungan ka niya. Lumiliwanag ang lahat, tutulungan ka ng Panginoon. Yun ang maganda sa Panginoon. Pag sumunod ka na, pag siya ay pinagtanggol mo yung pananampalataya at pagmamahal mo sa Panginoon, tutulungan ka niya. Kaya hindi mo kailangan ng kapay para bumangon. Tatanungin ko kayo, kanino kayo bumabangon? Baka sabihin nyo, mag-Nescafe po tayo, pastor. Hindi na. Bumabangon ka dahil sa Diyos. Amen? Na kahit, Lord, wala na. Babangon ako dahil sa pag-ibig ko sa Panginoon. Dahil matindi yung pag-ibig ko, kahit anong trabaho yan, kahit pag-aaral, nahihirapan ako, kahit wala akong almusal, pagbangon, kapilang, okay lang. Bakit? Kasi bumabangon ka sa Diyos. Amen? Dahil sa tindi ng pag-iibig natin sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng passion kung ano ang gagawin para sa iyong minamahal. Naalala ko tuloy, pag mga nanliligaw, di po ba? Sino mga nanligaw dito yung asawa niyo malayo yung tahanan? O kaya kayo ay taga-Taytay, yung naging asawa taga Laguna, taga Bicol. Di ba? Ang hirap nun. Di ba? Papupuntahin ka pa ng girlfriend mo. Babe, punta ka rito. Kaya, dahil minamahal mo, pupunta ka pa rin. Di ba? Pupunta kahit malayo. Gabi na. Sabihin sa'yo na, awi na ako kasi gabi na, baka mahirapan ako. Sasabihin sa'yo ng girlfriend mo. Hindi. Walang oras na. Mag-iintay ka pa rin, Para na sa minamahal mo. Na kahit alam mo, gagabihin ka, na kahit alam mo, mahihirapan ka sumakay, na pwede mangyari na wala ka na masakyan. Pero dahil minamahal mo yung tao, gagawin mo ang lahat. Tama? Dahil matindi yung pag-ibig. Ganon din po dapat sa ating Panginoon. Kapag po matindi ang ating pag-ibig, gagawin mo ang lahat. Sa atin dito, sa sobrang tindi ng pag-ibig, umulan lang, nahihirapan ng bumangon para mag-church. Pastor, alam na ni Lord yan, malamig. Pag wala lang kailangan ba natin kaya yung tindi ng pag-ibig na yan? Na kahit 7 bundok ang lakarin mo, maka-meet ko lang si Lord. Kahit wala akong pamasahe, maglalakad ako dahil matindi ang pag-ibig ko sa Panginoon. Na hindi ako titingin sa oras. Tagal mo magsalita, pastor, dapat uwian na. Overtime ka na naman. Minsan naman, kala mo nagpe-pray, yung pala naka-cellphone. Ano ngayon? Kaya minsan nakikita ko, kala ko nagpe-pray, natutuwa ako, yung pala pagdaas mo, naka-cellphone. Dapat yung tindi ng pagmamahal mo talagang yun na parang lahat-lahat siya sa iyo, ang Diyos. Kasi si Jesus ganun Yung fashion niya na iniligtas tayo. Alam niyo ba yung ganun? Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos Ama, niyang ating Panginoon, ang kanyang passion, yung kanyang tinding pag-ibig, ay iligtas tayong lahat? May ganun po ba tayong tinding pag-ibig? Ito po ang sinasabi sa Juan 15:13. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayo po lahat puro kaaway ng Diyos Bakit po? Dahil sa kasalanan. Naging kaaway tayo ng Diyos Ama, because of sin. Pero dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos Ama, sabi dito, inalay ng kanyang bugtong na anak, kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya naging kaibigan po tayong lahat dito Sino po dito kaya mo sabihin na kaibigan ako ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Taas po natin kamay. Yung mga hindi nagtaas, kaaway po kayo? Kasi pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, na alam mo na ibinuwis ng kanyang buhay para sa iyo, tinawag kang kaibigan. Bakit? Kasi dati kang kaaway. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, ay naging kaibigan tayo. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang kasalanan mo, whatever ba yan, walang halaga sa harapan ng Diyos. Basta sabi niya, tanggapin mo yung pakikipagkaibigan ko sa iyo, tapos doon. Huwag na natin tignan yung nakaraan. Na alam mo, ang Diyos ang simula at ang wakas at ang kapangyarihan niya.
ay tunay na nagpahayag ng ating nakikita ngayon. Pero sabi, kaibigan kita. Grabe, no? Ganon ang matinding pag-ibig ng Diyos sa atin. Na dapat tayo nasa dagat-dagatang apoy, na dapat tayo ay mapaparusahan, na dapat tayo ay walang hanggang mapupunta sa paghihirap, pero sa matinding pag-ibig ng Diyos sa atin, kapalit ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo, sabi niya, ako ang hahabol sa inyo. Sabi dito, hinabol tayo ni Jesus. Jesus pursue us. Hindi tayo ang humabol sa Diyos, kundi ang Diyos. Kaya yung matinding pagmamahal ng Diyos Ama, sabi niya, hindi po pwede mangyayari na mapupunta sa langit ang itong mga tao eh. Kasi sa kasalanan nila eh. Kaya sabi, di ba, wala naman sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi, wala. Pero dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa atin, si Jesus pa ang humabol sa atin. Grabe ang pag-ibig yan. Pag ayaw na natin eh, di bahala ka. Kung ayaw mo, di wag. Ikaw ang nawalan. Diba? Ganon. Pero pag matindi ang pag-ibig mo talaga, yung tunay na pag-ibig mo, gagawa ka ng paraan upang maibalik yung pag-ibig, yung tamang relasyon o yung pagkakadisenyo ng Diyos sa ating lahat. Okay? Sino po dito ang nakipagkaibigan sa presidente natin si BBM? Hindi ka po pwede makalapit agad doon. Bago ka lalapit, bongbong, may mga security na yan, PSG. Oo, hindi po pwede. Tama? Di bali na lang kung si Bongbong Marcos ang lalapit sa'yo. O sige, tatanggapin ko. Kaibigan kita. Ikaw na, kaibigan kita. Pero dito, iba. Yung sino yung hari ng mga hari, yung makapangyarihan sa lahat, siya pa yung humabol sa atin. Siya pa yung lumapit sa atin. Grabe yan, di ba? Ganyan ang matinding pag-ibig. Love is passionate. Kasi hindi mo na kailangan pang lumapit, kundi ang Diyos na ang lumapit sa atin. Yan po ang sinasabi nga po sa John 3:16. For God so loved. Di ba ganun? Kasi yung matinding pag-ibig sa atin ng Panginoon, siya na yung humabol. Kaya ating verse makikita po sa Mateo 26:38-39. Sabi po, at sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay aking ikamatay. Madatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Ito yung pagkakataon na nanalangin na po siya bago po siyang hulihin dito. Ng mga Hudyo na gwardiya. Papunta na po siya sa krus. Sabi po dito sa 39. Paglakit pa niya na malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin, nagsasabi, Ama ko, kung maaari lumampas na sana nga sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Si Jesus pa rin. Sabi ni Diyos, Ama, ano ba yung gusto mo? Yun ang mangyayari, pero alam na kasi yung hirap eh. Pero Lord, gagawin ko to. Hahabulin ko yung makasalanan. Hahabulin ko yung mga taong gumaagrabyado sa'yo. Hahabulin ko yung mga taong nagre-rebelde sa'yo. Yung mga taong lumalait sa pangalan mo. Yung mga taong hindi nagtitiwala sa'yo. Ito yung mga taong makasalanan. Pero sabi, dahil mahal ko sila na matindi, gawin mo yan. At sabi ng Panginoon, gagawin ko ang kalooban mo masunod. Amen? Ganon katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganon, ito matindi pa. 3 beses niyang ginawa ito. Kung babasahin niyo po yan 3 beses, kasi kasama niya po yung mga alagad eh. Kapag labas niya, gising kayo, ano ba, dapat manalangin kayo, magpahit kayo manalangin. Sabi nga ng Panginoon, malakas ang espiritu, mahina ang ating katawan, manalangin kayo. Pagbalik na naman, tulog na naman ng mga alagad. Pangatlong balik niya, tulog na naman. Kaya ganun na lang, kasi alam ng Panginoon na ano ba yung kanyang kukunin? Ano ba yung kopa? Ano ba yung sinasabi nga dito, di ba? Ang kopang ito, lumampas na sana sa akin ng kopang ito. Ano po ba yung kopang ito? Kaya tayo hinabol ng Panginoon, ni Jesus, para matanggal yung kopang ito. Ano po sinasabi sa Isaiah 51:17? Sabi dito, gumising ka, tumayo ka Jerusalem. Ikaw na uminom sa kamay ng Panginoon sa kopa ng kanyang puot. Na iyong sinaid ang kopa ng pampasuray. Kaya tayo hinabol ni Jesus. Dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos Ama, pati ng ating Panginoong Jesus, hinabol tayo para wag po natin makuha yung kopa ng puot ng Diyos. Galit na galit ang Diyos sa atin lahat dahil sa kasalanan ginawa natin. Pero dahil sabi ni Jesus, hahabulin ko sila upang hindi po sila ang magdusa.
Si Jesus, mahal na mahal po yan ng ating Diyos Ama. Di ba, nung siya binautismohan, ito ang aking anak na kinalulugdan. Minamahal kong anak. Pero dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos sa atin lahat, ibibigay ko yung aking kinalulugdang anak. Para yung galit at puot ko na dapat sa inyo, dahil matindi ang pag-ibig ko sa inyong lahat, kayong mga makasalanan, kukunin niya ng aking anak. Because love is passionate. Pag-ibig na matindi ng Diyos sa atin lahat. Ayaw ng Diyos na lahat tayo maparusahan lahat eh. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang anak. Kasi yun ang gusto ng Panginoon dahil matindi yung pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Yun ang po ang gusto ng Panginoon. Kaya nga 3 ulit sinabi doon, ang kanyang pagpawis parang tumulo na parang dugo eh. Grabe. Saka yung pinagpawisan na parang dugo. Ibig sabihin yung kanyang agony, yung paghihirap niya, ramdam na ramdam, kahit hindi pa siya pinapako sa krus, alam niya yung kanyang tatamuhin, yung kanyang kukunin ay kopa ng puot ng Diyos Ama. Sa Book of Revelation niya daw, nabanggit ko ng last messages pa to, yung mga tao, sabi doon, ayaw nilang maranasan na ang puot ng Diyos. Sabi, tabunan mo na lang ako, bundok. Ikaw, kuweba, tabunin mo na lang ako kaysa maranasan ko yung puot ng Diyos. Ibig sabihin, grabe ang puot ng Diyos. Yun ang kinuha ng ating Panginoong Yesus para, hinabol tayo para hindi po natin maranasan ang puot at galit ng Diyos. Amen? Kaya minsan na nakakalungkot, binabaliwala natin yung pag-ibig na yan. Patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. Alam niyo po sa book of, sa Genesis, sa Garden ng Eden, makikita po natin doon, si Eva at Adan. Sabi ng Lord dito, Eva at Adan, pag sumunod kayo, pagpapalain ko kayo. Diba sabi ng Panginoon na, ng Diyos Ama, ito baligtad kay Jesus. Sa Garden of Gethsemane, sabi ng Diyos Ama, Jesus, sumunod ka sa akin, susumpain kita. Bakit? Yung sumpa ng kasalanan, yung puot at galit ng Diyos, yun ang kapalit ng pagsunod ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi, kaya nga 3 beses nangyari. Na paglapit niya pananalangin kasi yung galit at puot ng Diyos, iba ito. Pero yun ang ginawa ni Jesus dahil sa pagtinding pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. At nakakalungkot ka, sabi ko sa inyo, minsan, binabaliwala natin ito. Minsan, nagsasabi pa tayo, mahal ba talaga ako ng Diyos? Pag tayo nakakaranas sa mga pagsubok, ang layo ng Diyos sa akin. Hindi ko nararanasan ng Diyos. Kung alam mo yung pinagdaanan ng ating Panginoong Kristo, kung paano ipinaglaban ka ng Diyos, dapat ipinaglalaban mo rin siya. Amen? Amen. Kasi yun ang mahalaga eh. Kasi yung matinding pag-ibig mo sa Diyos, Lord, kahit ano man ang harapin kong pagsubok, alam ko ipaglalaban mo ko. Bakit? Una mo akong ipinaglaban. Parang nakakalungkot. Konti lang, umulan lang. Hindi na ako mag-church. Umuulan eh. Ulan lang yan. Pag lumamig, ganun din. Ang dami natin pupunta, ang dami natin alibay. Pero hindi, balikan natin kung ano nangyari din sa krus. Ipinaglaban ka ng Diyos na kahit alam niya yung kapalit. Alam niya na ibig sabihin na pag tayo laging tumiting, lalo na papasok nga po tayo doon sa month ng Semana Santa o Lenten season, lagi natin tignan yung ano yung nangyari doon sa Garden of Gethsemane. Dahil bakit? Hinabol tayo ni Jesus para masunod at madakila ang Diyos Ama. Ayun ang kagandahan sa ating Panginoon. Sa yung pwede idakila mo, Panginoon, itaas mo na lang ako. Hindi. Kundi yung kalooban lagi ng Diyos Ama. Yan ang matinding pag-ibig. Pag tayo nagmahal na matindi sa Diyos, ibababa mo yung sarili mo. Bakit? Kasi ayaw nga ng Diyos na makasarili. Mapagmataas eh. Kaya yun ang gusto ng Panginoon eh. Kapag minahal mo siya ng todo, walang bukang bibig mo, ang labi mo, kundi idakila ang Panginoon. Kasi anong bakit? Ang Diyos lang naman ang makakatulong sa atin eh. Di ba? Wala na bang iba eh. Kaya nga po sabi dito sa 1:12-27-28, sinabi pa na Jesus, nababagabag ako ngayon. Sasabihin ko sa Ama na iligtas niya ako sa nalalapit na paghihirap, sabi ng Panginoon. Hindi. Dahil ito ang dahilan ng pagpunta ko rito. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa Ama, Ama,
Ipakita niyo ang inyong kadakilaan. Isang tinig mula sa langit ang sumagot, ipinakita ko na sa pamamagitan mo at muli ko itong ipapakita. Nung sumunod ang ating Panginoon, hinayag na yung kadakilaan ng ating Diyos Ama. Huwag po tayong tumulad doon sa alagad. 3 beses nang bumalik pero tulog pa rin. Tignan mo yung katabi mo. Tutulog ba? Ipaglaban mo yung tulog na yan. Huwag mong tulugan. Kasi bakit? Kasi kung alam mo yung pag-ibig ng Diyos, na alam mo ipinaglaban ka, na alam mo, hindi mo tutulugan. Huwag tayong gumaya sa mga alagad. Ano? Ang tanong lagi, tayong lahat, ano ba yung pinupurso natin sa buhay? Ano ba yung hinahangad mo sa buhay mo? Tanong ko po kayo. Ano yung pinapahalaga nyo, priority nyo? Ang Diyos iba, si Jesus, kung ano yung sinabi sa kanya ng Diyos Ama, yun ang priority niya. Sabi nga dito, kung babalikan natin, sabi dito, dahil ito ang dahilan ng pagpunta ko rito. Yung purpose ng buhay niya, alam niya. Tanungin ko po kayong lahat, alam niyo po yung purpose ng buhay niyo? Sino ba mapaksang sabi na ang purpose ng buhay niya ay bigyan ng kadakilaan ng pangalan ng ating Panginoon? Walang gustong magtaas. Di ba, minsan tayo, pag tayo nag-aaral, mag-aaral ako mabuti. Yung top ako, bakit? Para makakuha ko ng magandang trabaho. Ayan. Pag nakakuha ko ng magandang trabaho, mataas ang aking sahod. Tama? Lahat naman tayo, ganyan sa mga anak ha. Pero, naitanong nyo ba? Kaya ako nag-aaral para sa Diyos. Kaya ako nagtatrabaho para sa Diyos. Kikita ako ng malaki para sa Diyos. Pag dumating na yung point na yun, wala na ang pangalan ng Diyos eh. Diba? In everything you do it for the glory of God. Minsan nawawala na yun. Tanong ko kayo, bakit po kayo pumupunta dito sa church? Pastor, lagi ko nagtatanong bakit? Minsan natanong niyo po ba? Kasi minsan nag-NBB kami, last Wednesday, isa po sa NBB nagsabi, sinabi sa kanya ng kaaway, ba't ka pupunta pa ng NBB? Anong ginagawa mo doon? Every Wednesday, pupunta ka pa ng Sunday. Sabi niya po sa isip niya po ito sabi niya, ang dahilan ay pagmamahal niya sa Diyos. Kahit anong hirap, kahit umuulan, na kahit hindi kami ganun karami, kumukonti, okay lang. Bakit? Sa pagmamahal ko sa Diyos. Yan sabi niya. Alam po yan ng mga ibang MBB umatin yan. Tayo ba, pag tayo nagpupunta ng church, tanong ko kayo, Pastor, para ma-bless. Di ba? Pumunta ako kasi may hinihiling ako kay Lord. Kasi gusto kong gumaling. Okay naman po yun eh. Pero, natanong niyo po ba, ba't kayo pumupunta ng church? Upang madakila ang pangalan niya? Gusto mo mag-worship kay Lord? Gusto mo humingi ng pasasalamat sa Panginoon? Amen? Kasi yun ang dahilan eh. Pero nga sabi ko, madalas ang Panginoon naging pahingi noon. Hingi ako, Lord, dito. Hingi ako dito, Lord. Pag hindi binigay, bahala ka, ayoko na. Pero hindi, bakit? Kasi kung ano yung hinahabol mo sa buhay, yun yung pinahalagahan mo. Kaya kung ang hinahabol mo sa buhay, yung kasiyahan ng mundo, hindi mo habulin ng Diyos. Ang maganda lang sa Panginoon, kapag siya hinabol mo, kapag siya ang naging kasiyahan mo at kagalakan mo, wala kang talo. Amen? Amen. Yan pong katotohanan. Naranasan ko na po maghabol sa mundo. Talo. Pero pag hinabol mo si Lord, walang katalo-talo. Amen? Yun ang katotohanan. Minsan, ano natin yung mindset natin eh. Kasi hindi masaya sa church. Naranasan ko po yan. Hindi po maganda sa church kasi karamihan doon matatanda. Ang daming ang bata, oh. Kahit nga may edad, bata mo. Tingnan yung katabi mo. Alam mo, ganyan ang edad yan, bata pa rin tignan, di ba? Dahil sa Diyos. Oh, maraming, totoo po yan. Maraming nakakilala na makamundo. Tignan ko, ilan taong ka na? Ano ka na? 37 lang. Hindi ako makapagsalita. Sabi ko, parang 50 ka na. Kasi bakit? Kasi nga hinahabol nila yung magpapabigay ng kalungkutan, hindi mo mararanasan ng tunay na kagalakan. Kaya, tingnan mo mga mukha nila, mukhang kabayo. Mahaba ang mukha, laging malungkutin. Kaya mga Kristiyano, dapat masayahin. Tingnan mo yung katabi mo, masaya yan. Kahit
Di ganun kabigat ang bulsa. Amen? Dahil ang Diyos ang kasiyahan natin. Amen? Yun ang katotohanan. Habulin natin ang Diyos upang maging masaya tayo. Hindi natin kaya magbago. Kasi marami ganyan eh. Magbabago na lang ako pag mabait na ako. Pupunta na ako kay Lord pag mabait na ako. Hindi. Walang makapagbabago ng sarili unless hindi mo kasama si Lord. Madali yan. Marami po yan sa mga kalalakihan. Kapag kapag maayos na buhay ko, tsaka ako mag-church. Hindi aayos ang buhay mo kapag hindi mo kasama si Lord. Hello? Tama, di ba? Yan po, madalas tayo magsalita ng ganyan. Hindi mo na ako pupunta. Hindi ko muna hahabulin si Lord. Bakit? Hinahabol ko muna yung bisyo. Hinahabol ko muna ang gawain ng mundo. Pagpupunta na lang ako kapag si Lord na lang ang huling option. Matindi. Baka hindi ka nabigyan ng option ni Lord, tiguking ka na. Di ba? Hindi. Dapat, kung ano hinabol tayo, pinursu tayo ng Panginoon, dapat hinahabol din natin ng Diyos. Madalas din nangyayari. Sa kahabol ng hanap buhay, madalas, hindi ko po inaano ang hanap buhay, tama po yun, lalo sa tayong mga ama. Madalas nung sinasabi ni Pastor, huwag natin lagay yung kalabaw o kariton sa harapan. Kasi madalas, ilalagay natin, kaya hirap na hirap tayo mag-push. Di ba? Dapat sa likuran, hinihila ng kalabaw yung kariton. Ano ibig sabihin po nun? Unahin mo ang Diyos, magtiwala ka na i-bless ka niya. Madalas alam na ni Lord yan, para naman sa pamilya to . Kaya kung matindi ang pag-ibig mo sa Diyos, nagtitiwala ka. Amen? Na kahit may malaking deal ka ngayong linggong ito, pero Lord, alam ko, masigit pa ibibigay mong kayamanan dahil matindi ang pag-ibig ko sa iyo. Amen? Ganun. Wala dapat alibay. No, hindi pwede mag-church kasi ang dami. Kahit kaya yung birthday ng aso, ia-alibay para masabi lang hindi siya mag-church. Bakit? Birthday na aso namin, hindi mo na ako mag-church. Namatay yung aso, di ba? Bakit namatay yung aso namin? Lahat, ang dami nating alibay pagdating. Dapat pag hinabol ka ni Jesus, dapat ikaw mismo, doble yung habol mo sa Panginoon. Kasi ipinaglaban ka ng Panginoon. At sa pakikipaglaban ng Panginoon, ipinahayag ni Jesus yung katotohanan. Alam niyo po bakit mahalaga ito? Dahil kay Jesus, kasi tayo lahat nalinglang na kasinungalingan . Di ba? Sino dito hindi nalinglang na kasinungalingan? Lahat tayo. Kasi lahat tayo gumawa ng kasalanan . Lahat tayo ay gumawa ng mga bagay na ayon ng Diyos. Kung babalikan po natin ang Book of Genesis chapter 3, si Eva at Adan, di ba sabi ko kanina, sabi ni Lord, huwag niyong kakainin yan. Kasi pag kinain niyo yan, madedetermine niyo yung tama at mali. Pero matigas ang mukha kasi ni Eva, kinain. Kayo nang sinabi, nasan na kayo, Eva, Adan? Ayaw lumabas. Bakit? Nakita nilang hubad sila. Na-determine ngayon, sabi ngayon, bakit nyo ginawa yan? Di ba, sinabi ko na sa'yo, na huwag nyong gagawin yan. Dahil sa ginawa nyong yan, kayo ang nagdetermine o nagdetermina na piliin ang tama at mali. Di ba? Yan po ang nangyari. Kaya nung si Jesus ay ibinigay ng Diyos Ama sa atin lahat, anong ibig sabihin? Anong katotohanan? Na gusto ng Diyos Ama na ibalik tayo doon sa kanyang disenyo, na ang Diyos ang magdedetermine sa buhay mo, ang Diyos ang masusunod sa buhay mo. Ganun po, ibinabalik tayo sa disenyo. Kaya nung ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, ibinigay na yung katotohanan na ito ang katotohanan ng disenyo ko, dapat ako ang nagdedetermine sa buhay mo. Hindi ikaw, hindi kapitbahay mo, hindi sino man, kundi ang Diyos ang magdedetermine sa iyo. Amen? Ang Diyos ang masusunod. Kaya nang tayo pag tinanggap po si Jesus, di ba? Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon. Pag sinabing Panginoon, sino nasusunod? Panginoon, ang ating Panginoon ang mangyari. Pag tayo nagpe-pray yata, tinatanggap ko pa bilang tagapagligtas. Yung Panginoon wala. Gusto mo lang maligtas, ayaw mo lang mapunta ng impyerno. Pero pagdating sa Panginoon, ayaw mo. Bakit? Gusto mo pa rin masunod ang sarili mo. Gusto mo pa rin yung kaligayahan mo ang masunod. Gusto mo na ikaw ang maging masaya, hindi si Lord. Pero ang katotohanan ng sinabi ng Panginoon sa John 15:14-15, sabi dito, mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Sino po dito mga kaibigan ng Panginoon? Ayaw na naman ng iba. Pastor, baka alanganin yan. Pag sinagot ako ng pagganito, playing safe kayo ha. Ano po sabi?
Sumusunod sa mga utos. Kung kaibigan ka ng Diyos, sumusunod ka sa mga utos. Hindi ko na kayo itinuring na alipin. Wow! Dahil hindi alam ng alipin ko anong ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, inuturing ko kayong mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ang narinig ko sa aking Ama. Gusto kasi ng Diyos manumbalik tayo sa Kanya. At yung panunumbalik yung katotohanan na dapat hindi na ikaw ang nasusunod. Yun po ang katotohanan. Pero madalas, even we are Christian, tayo pa rin ang nasusunod. Di ba ba? Sabi ng Diyos, huwag ka matutulog, makinig ka kay pastor. Puyat ako eh. Huwag ka magmadali, intindihin mo yung mensahe ng Diyos. Kailangan ko umalis. Ang dami nating kasinungalingan ng kaaway, ina-adapt pa rin natin. Gusto ng Panginoon ng katotohanan na ibigay natin ang buhay niya. Wala ka ititira. Kasi madalas tayo, Lord, kunin mo to, bigay mo sa akin to. Friend kita. Lord, pag binigay mo yung pinagpe-pray ko, friend kita. Kapag ibinigay mo yung babaeng pinagpe-pray ko na gusto ko maging asawa, friend kita. Pero pag hindi mo ibinigay yan, hindi kita friend. Tama? Pero ang sinasabi po, ang kaibigan ng Diyos ay sumusunod sa kanyang mga utos. Ang madalas po, ito malungkot, kung anong ayaw mong gawin, yun ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Tama? Ay, nangyari yun. Sabi sa akin ng Diyos, tanggalin mo yung kaibigan mo kasi nagdadala ng kasalanan mo yan, bisyo mo yan. Lord naman, hindi ko pa kilala yung asawa ko, kaibigan ko na yan eh. Lord naman, matagal ko, kababata ko pa yan eh. Lord naman, pwede bang iba na lang? Yung kaya ko ibigay. Ang katotohanan, dapat ang nagdidetermina sa iyong buhay ang Diyos. Minsan nasabi ko na po yan sa Panginoon ako nagpe-pray. Sabi ko, Panginoon, napaka-selfish mo. Di ba minsan nagpe-pray ng ganun? Nabi ko yun. Yung panahon ako nag-struggle sa maraming na kailangan tanggalin. Ba't purong gusto mo na lang masunod? Di ba? Yan ang kasinungaling ng kaaway. Gusto ko lang maging masaya. Yan ang mga banat ng mga kabataan. Sino mga kabataan dito? Gusto ko lang maging masaya. Masama bang maging masaya? Kahit maedad ganyan, di ba? Pero ano po bakit? Kasi nga, once na tayo nag-determine ng ating gusto, ako gusto ko, ito yung tama, ito yung mali, kakaproblema tayo. Kasi ang ating wisdom, limited. Ang ating pagkaunawa, limited. Ang Diyos kasi ang nakakaalam ng mabuti at tama. Sino naniwala na ang Diyos lamang ang makakapag-determine sa iyo ng mabuti? Amen? Ng matuwid. Siya lang, di ba? Kaya ang Diyos lang kaya doon mo makita na kailangan mo mahalin siya ng tindi. Bakit? Para maunawaan mo na ang iyong ginagawa ay kailangan ng wisdom ni Lord. Kasi madalas tayong gumagawa ng karunungan na may tama. Alam mo na ito makakabuti, pero hindi. Kasi alam niya yung future ni Lord eh. Pag binigyan kita 5 milyon, Pastor, Lord, pwede naman 5 milyon, masama. Oo, bakit? Kasi pag binigyan kita 5 milyon, baka ilang linggo, wala ka na sa church. Baka wala na si Lord sa buhay mo. Si Lord sabi niya, mas mahalaga ang kaluluwa niyo dahil kaibigan ko kayo kaysa sa kayamanan ng mundong ito. Pero sabi ko, Pastor, parang mahirap na lang tayo. No. Kasi alam niyo bakit? Maging kayamanan mo natin ang ating Panginoon. And all things will be added unto us. Lahat na mapinahalagahan mo yung mas higit pa. Kaya nga mayroong parables, di ba? Yung isang tao, pinagbili lahat ng kanyang kayamanan at binili yung kayamanan dun sa isang lugar na yon. Bakit? Kasi natagpuan niyo yung kayamanan na si Jesus. Anong ibig sabihin nun? Kapag natagpuan mo na yung tunay na kayamanan si Jesus, wala nang masihigit pa ano man ang ino-offer ng kaaway o ng mundong ito. Amen? Yun ang katotohanan. Ang kasinungaling kasi, hindi ka magiging masaya kapag wala kang asawa o maraming asawa. Hindi ka magiging masaya kapag wala kang love life, mga kabataan. Hindi ka magiging masaya kapag wala kang pera, marami kang pera. Hindi ka magiging masaya pag wala kang pera. Pag wala kang sasakyan, pag wala kang malaking bahay, pag wala kang magandang asawa, hindi ka magiging masaya. Hello, yan ang kasinungalingan ng kaaway. Ang pagpunta ng church, naku, kasaya na. Minsan nga naalala ko, yung isang NBB rin, yung nagtatrabaho, sabi niya,
sa boss niya, nag-Bible study, sabi ng isang NBB, "Boss, kung may overtime yan, sama ako. Pero pag hindi overtime, ayoko niyan." Mga ganon. Yung pagtitipon na ganito, alam niyo po, masigit pa to sa kayamanan na ino-offer ng mundo. Bakit? May eternal value to. Kahit wala ka na sa mundo, mayaman ka pa rin doon sa langit na kasama ang Panginoon. Amen? Yun ang kayamanan. Yun po ang katotohanan. Ang katotohanan na makita ang plano at palatuntunan ng Diyos, hindi ka na alipin, kundi kaibigan. Hindi ka tayo alipin ng kasalanan. Ayaw mo pagsiksikan na balik ka ng balik sa kasalanan. Hello, hindi ka na alipin, kundi kaibigan ka ng Panginoon. Ito po yung bagay na kung saan, alam mo, kaibigan mo na ka na ng Panginoon, sumusunod ka sa Diyos, mga asawang babae, magpasubmit kayo sa inyong mga asawa. Big deal yan. Di ba? Pastor, yung asawa kong lalaki, hindi naman kagalang-galang eh. Dahil matindi ang pagmamahal mo sa Diyos, sabi ko sa iyo, magiging galit ka sa sarili mo, sasubmit pa rin ako sa iyo. Bakit? Kasi darating sa 1 Peter, sinabi yun, pag nagpakita ka ng kabutihan sa asawa mo, malalaman niya, at the end of the day, mabuti yung ginagawa mo, aani ka ng kabutihan. Amen? Ang hirap magpasubmit, di ba? Wala lang yung asawa mo, hindi pasabit-sabit. Kaya mga anak, ganun din. Kasi ang magulang ko, hindi naman kagalang-galang, hindi naman dapat galang mo. Kasi sinabi nga sa Ephesians 6:1, ito yung utos na may kalakip na pangako. Kapag ginalang mo ang iyong magulang, ahaba ang iyong buhay. Sino po mga kabataan gustong humaba ang buhay? Taas ang kamay. Ang gusto nyo, mamatay ka agad? O itaas nyo yung mga anak dito na gustong humaba ang buhay. Pakitaas ang kamay. Amen? Kung gusto mo humaba ang buhay mo, igalang mo magulang mo. Kasi yun ang sinabi. May kalakip na pangako eh. Sa kinakakita niyo ito lang, na may kalakip na pangako. Kung gusto niyo magtagumpay, igalang niyo magulang niyo. Kahit hindi ka galang-galang yan. Kasi wala po sinabi sa Bible na, igalang mo ang iyong magulang kapag mabait. Igalang mo ang iyong magulang kapag responsable. Walang sinabing ganun. Igalang mo yung magulang, ibig sabihin, kahit sino pa yan, igalang mo dahil sa matinding pagmamahal mo sa Diyos. Amen? Kaya kailangan mo mamatay sa sarili mong kagustuhan. At ang katotohanan na kailangan maghirap para sa atin. Alam niyo po ba kaya marami mga Hudyo ayaw kay Jesus, hindi siya tinatanggap? Alam niyo po? Dahil ang akala nila na tagapagligtas hindi mamamatay. Ang akala nila yung tagapagligtas o Misaya hindi maghihirap. Kaya hindi po nila binabasa yung Isaiah 53, Isaiah 51, Isaiah 50. Bakit? Kasi doon nakalagay po doon eh. By His wounds we are healed. Naku, dahil sa sugat hindi maghihirap si Jesus. Di ba? Yung dugo niya tatagas doon upang maging katubusan ng kasalanan. Hindi pwede. Ang Misaya hindi maghihirap. Kaya hanggang ngayon maraming Hudyo na ayaw nilang tanggapin niyon. Bakit? Kasi nga alam nila, ang tagapagligtas ay magagaling sa isang marangya na nakasakay, nakarobe. Yun ang tagapagligtas, hindi mamamatay, hindi maghihirap. Kaya ngayon po nakakalungkot, pero yun ang katotohanan. Ano po ang sinasabi ng Panginoon? Yung sa katotohanan na yan sa Mateo 16:21-23. Mula noon, ipinalam na ni Jesus ang tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, na mga mamahalang pari at ang mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila. Pero sa ikatlong araw ay muli siya mabubuhay. Nang marinig ito ni Pedro, dinala siya ni Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat ang mangyari sa inyo. Kahit kasi Peter, hindi mo alam. Ang katotohanan na kailangan ko mamatay para sa iyo. Kasi hindi alam ni Peter Over my dead body, Lord. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi. Kasi bakit? Kasi minsan ganun tayo. Sa ating pananampalataya, Lord, gusto ko lang maging masaya. Kristiyano na ako, dapat wala nang problema. Dapat hindi na ako nagkakasakit. Dapat hindi na ako naghihirap. Dapat wala nang pagsubok. Yun yung ganon. Tama? Ako ganun, minsan, kunes ko si Lord, Lord, Kristiyano na ako, ba't ganito pa buhay ko? Bakit kulang pa ako sa finances? Ano sabi sa akin ni Lord? Pumunta ako dito sa lupa para hindi ka pagpalain ng pera. Di sana pinadala ko economics, yung mga nagtuturo sa ekonomiya. Ang pinadala ko sa Jesus para iligtas ang iyong kaluluwa. Yun ang main purpose ko sa iyo.
Tama? Sa atin, ang main purpose natin, kailangan pag ako'y Kristiyano na, mayaman ako. Dapat pag Kristiyano na ako, ang sawa ko maganda at pogi. Dapat pag Kristiyano na ako, wala na akong problema. Dapat pag Kristiyano na ako, wala na akong sakit. Pag Kristiyano na ako, lahat masaya, maganda. Pero ang katotohanan, sabi ko, dumating si Jesus ang katotohanan. Sinabi niya, kung pag kayo nilalait at kayo inaalipusta, sabi, dadaan talaga kayo. Si Apostol Paul, ganun nga, bago sa gamitin ni Lord, sabi ni Ananias sa kanya, dadaan ka ng anumang napakaraming pagsubok. Dadanas ka ng paghihirap. Dadanas ka ng kukutsain ka. Sinabi agad ni Jesus yun ng ating ng apostol kay Paul, kay Pablo. Kaya akala nyo ba ang pagiging Kristiyano okay na? Pero ito ang kagandahan. Kapag po tayo na alam mo naghihirap ka sa Panginoon, magiging kaligayahan mo siya kapag siya ang iyong kaligayahan. Kaya nga si Paul sabi niya, kung mamatay man, kaligayahan. To die is to gain, ang kapakinabangan. Kung mabuhay man ako, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Walang talo. Kasi minsan tayo, pag naghihirap na, ayaw na natin, pinipili na natin. Lalo na pag ako nag-message, Pastor, ako pinatatamaan mo. Dala? Pag binabasa sa akin ng Bible, pag sa'yo pinatatama, ayaw mo yan. Ayaw mo yan. Di sa akin to. Kaya nga binibigay sa iyo ito Dahil ang katotohanan na gusto kanyang palayain sa anumang bagay na nagpapahirap sa iyo. Kaya madalas minsan pag, Pastor, ano ka magsalita? Ayoko na sa iyo, Pastor. Hindi naman sabi ng salita ng Diyos yun. Minsan may kausap kong ganun, ano mo magsalita. Kasi alam niyo po ba pag ganun, hindi talaga tayo mababago. Ayan yung katotohanan kasi nung kanina nakaaway. Gusto na natin, puro blessing lang, Pagpapalain ko. Sino bang ayaw no? Pag i-bless kita, siyempre gusto. Pero pag baguhin mo yung buhay mo yan, hindi po pwede. Ayoko niyan. Pero yun yung katotohanan Kasi yung katotohanan, yun ang talaga magbibigay sa atin ng kalayaan. Ang katotohanan, kapag ayaw sumunod, ay kaaway ng Diyos. Ito po yun. Pag ayaw mong sumunod, kasi nga, di ba, ang kaibigan ng Diyos ay sumusunod sa mga utos niya. At pag ayaw mong sumunod, ikaw ay magiging kaaway. Ano po sinasabi dito? Sa Malakayas 1:4. Maaaring sabihin ng mga Edomita na mga lahi ni Esau, kahit na winasak ang mga bayang ito, muli namang itatayo. Akong Panginoon makapangyarihan nagsasabi, kahit na itayo nilang muli ang kanilang bayan, gigibain ko pa rin ito. Tatawagin silang masamang bansa at mga mamamayang laging kinapopuotan ng Panginoon. Alam niyo po mga Edomita, ito po talagang galit sa Diyos to. Kalaban talaga ito, kaaway talaga ito ng Diyos. Ayaw talaga sumunod. May sinabi nga dito, itatayo, ito yung angkan ni Esau Itatayo ko to, sabi ng mga Edomita, sabi ni Lord, ibabaksak ko pa rin yan. Kung ang mga taong ayaw sumunod sa Kanya, kaaway ng Diyos. Hindi Kanya kaibigan. Yun po ang katotohanan. Kaya wag mo sabihin, hindi, si Lord labing yan Hindi si Lord, mapagpatawad. Hindi si Lord yan, slow to anger yan. Si Lord, mabuting tao yan, mabuting Diyos yan. Di ba? Ganun tayo inisip natin. Pero pag ikaw hindi sumusunod sa Diyos, hindi naman ganun yan. Kasi bakit? Ang Diyos natin is a holy God. Banal siyang Diyos at ayaw niya yung kasalanan. Kaya nga ibinigay niya si Jesus upang maging kapalit, katubusan ng kasalanan. And all of this atin, patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan. Hindi ka sumusunod sa Diyos, kaaway ka ng Diyos. Yun ang katotohanan. Huwag mo natin ipagpilitan. Kasi yun po sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag ayaw mo sumunod, kaaway ka. Tanong mo yung katabi mo, sumusunod ka ba? Sumagot ba? Sumagot? Sumagot, bakit? Alanganin na naman. Nasa 50-50 lang Di ba? Kaya yung sinasabi sa atin ng Panginoon na maraming kagustuhan pa rin na nasusunod sa atin, lalong-lalo na yung mga nakasanayan na natin. Lalo, papasok na naman ng Lenten season. Dito na ako mamamatay. Alam niyo na yan, Dito na yung namin, pamilya namin, dito na kami mamamatay. Hindi, ano ba yung sinasabi ng katotohanan? Ito na yung pinamana sa amin ng lolo't lola mo. Ano ba yung katotohanan? Kasi kasinungalingan ng kaaway Ano yung katotohanan? Ano man nasabihin ng Diyos, dapat tayo masusunod. Ano po sabi sa Mateo 16:23? Inirap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Ito sabi ni Jesus kay Peter. Ito na yung sinasabi ni, yung
Kasunod ng ating binasang verse, di ba? Over my dead body, Lord. Pero ito tayo sinabi, kailangan pa rin masunod ang kalooban ng Diyos. Sabi dito, pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Tanong ko po kayo, ano po interest nyo? Diyos o lupa? Ano nyo po interest nyo dito? Ang gawain ng mundo o gawain ng Diyos? Ha? Kasi pag hindi po gawain ng Diyos ang interest nyo, sumasalangot kayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kapag hindi kayo sumusunod sa Diyos, sa interest mo sa Diyos, ang interest mo ay yung sarili at ang gawain ng mundo. Sino po dito gustong tawagin kang Satanas? Ayun, Pastor, masyadong. Nung sinabi, basahin nyo. Basahin natin ulit, ha? Sabi hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo yung kalooban ng Diyos Ama. Kaya sino mang hindi sumusunod sa Diyos, hindi ko nasasabihin Satanas. Kundi alin, ang Bible na nagsabi noon. Kundi ibig sabihin, pag tayo hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaaway tayo ng Diyos. Sino ba yung kaaway ng Diyos? Ang Diablo, si Satanas. Tinuring na tayong kaibigan eh. Yun ang katotohanan. Kaya ang katotohanan na tayo iniligtas ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, dapat hindi tayo umaayaw sa kalooban nung pinipigilan mo ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, magsimba ka. Kalooban ng Diyos, dalhin mo yung pamilya mo. Hindi, ayaw nila eh. Hindi ganun. Hindi ka umaagri sa kalooban ng Diyos eh. Kumbaga, umaagri ka sa gawain ng kaaway. Kaya nga sabi nga ni Jesus kay di ba? Tumigil ka, Satanas, kasi nga hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. At maraming pagkakataon, alam natin ang kalooban ng Diyos, pero hindi tayo sumusunod. Anong sinusunod natin? Yung ating kagustuhan. Medyo mahirap yan. Yung aking, hindi ako masaya sa ganyan eh. Hindi pwede yun. Kung ikaw'y nagigihad lang sa kalooban ng Diyos, sad to say, kaaway ka ng Diyos. Sad to say din, Satanas ang kaibigan mo. Kaya ngayon yung katotohanan na dapat sumusunod tayo kung ano man ang sinasabi ng Diyos, ano man ang pinagagawa ng Diyos, dapat yung interest natin sa Diyos ang namamayani, hindi ang sa kaaway. Mahirap sa una pero tutulungan ka ng Diyos. Ang maganda ito pa, kung ikay naguguluhan, kung ikay nahihirapan sa pagsunod sa Panginoon, ito po ang pangako niya sa 1:14, 1-2. Ano po sabi? Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking may maraming silid, pupunta ako roon para ipaganda kayo ng lugar, hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Gandang pangako ng Diyos. Kung ikaw ay nahihirapan sa pagsunod, kung ikaw ay parang, Lord, ang interest ko sa lupa, hindi sa inyo, sabi ni Lord, ito ang katotohanan, magtiwala ka. Dahil sabi dito, may tahanan ng aking ima, maraming silid doon. Grabe. Di ba, napunta na po kayo sa isang bahay na at home kayo? Kahit hindi mo bahay, at home kayo? Di ba, parang hindi mo kailangan magpanggap. At home ka, upo ka, wawag kayo, gaganon kukuya-kuy. Kasi at home ka eh. Ganun na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kapag itinalaga ng Diyos sa langit, at home ka. Kung tinalaga ka sa langit, nakasulat ang pangalan mo doon, wow, grabe. Hindi mo napansin, si Lazaro tsaka mayaman, yung parables noon, di ba yung namatay? Bakit si Lazaro lang binanggit, walang pangalan na mayaman, na hindi sumusunod sa Diyos? Kasi nga hindi nakasulat sa langit yung pangalan ng makasalanan na hindi tumanggap eh. Si Lazaro lang. Amen. Siya lang yung may silid doon sa langit. Sino naniniwala meron kang silid sa langit? Amen. Sino naniniwala na ang pangalan mo nakasulat doon sa aklat ng buhay? Amen. Kaya nga doon may pangalan ka eh. Kaya sad to say, yung mga hindi sumusunod, walang pangalan sa langit. Napansin mo, mayamang makasalanan lang sinabi, walang pangalan. Kasi nga hindi nakasulat ang pangalan eh. Ang tanong, kaibigan mo ba si Jesus? Amen. Sino pwedeng sabihin na kaibigan ko si Jesus? Amen. Pumalakpak na malakas. Amen. Kasi po yung katotohanan sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, wala makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Naalala ko po kung nag-i-encounter kami, lagi sinasabi,
huwag mong kalimutan ang pag-ibig ng iyong kaibigan. Sino nakapag-encounter na? Di ba? Madalas yun. Kasi madalas din po tayo, nagkakaroon tayo ng amnesia. Nawawala na yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung matinding pag-ibig ng Diyos, wala na. Maging sa atin, in return sa Kanya, wala na rin. Parang yung papasok ang Lenten season, di ba? Puro kasiyahan ang iniisip natin. Pero minsan naisip mo ba magpasalamat sa Panginoon? Naisip mo ba na umiyak sa Panginoon, Lord, salamat, ipinagtanggol mo ko. Salamat sa katotohanan at hindi ako nabubuhay sa kasinungalingan. Dahil sa ating Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay na pag-asa. Amen? Pag-asang hindi mamamatay. Dahil ang katotohanan, muli tayong bubuhayin ng Diyos. Lahat ng sumasampalataya, lahat ng nagtitiwala, lahat ng sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan, isasama ng Diyos ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay at may silid ka roon at may reward ka na lahat ng sumasampalataya sa Kanya, hindi na muling maghihirap pa. Amen. Let's bow our head and close your eyes. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Ang katotohanan talaga nagpalaya sa amin. Pero ang kaaway, lagi kaming dinidisip o nililing lang, lalo na po sa katotohanan na iyan. Na kami, Panginoon, na iniligtas mo at hindi na lamang iniligtas, Lord, malalim nakahulugan ng kaligtasan. Sapagkat yung kinuha mong sarong ito yung puot at galit ng Diyos, Ama. Lord, napakahirap pero tinanggap ng aming Panginoong Hesus na halos tumulo ang kanyang pawis na parang dugo para ipakita yung matinding pag-ibig niya sa atin lahat. Lord, salamat din sa katotohanan, Panginoon, na buhay Kristiyano, Lord, dadaan kami sa mga pagsubok. Dadaan kami, Panginoon, sa mga paghihirap, pagtitiis. At tulad ng dinaanan ng aming Panginoon sa Kristo. Pero Lord, yung pagtitiis, paghihirap, tinurn mo to pagpapala sa amin. Sapagat lalo ko namin nararanasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, mga kamanghamang gawa, ay amin nararanasan. Tatuwing kami, Lord, ay nasa pagsubok. Tatuwing kami, Panginoon, nalulungkot kayo ang aming kaligayahan. Tatuwing kami, Panginoon, nawawalan kami ng pag-asa. Pero Lord, pag kami nakatingin dun sa cross, alam namin ang aming pag-asa ay buhay. Ang aming pag-asa ay mananatili at hindi na mawawala, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, lalo na po sa nalalapit, Panginoon, na pagdiriwang, Lord, hindi makamundo ang pagdiriwang namin, Panginoon. Magiging ang interest namin sa inyo, hindi sa mundong ito. Ang aming priority ay kayo, Panginoon. Ang aming pahahalagahan ng pagmamahal kayo. Sapagkat ang mandinding pagmamahal sa inyo, magdadala sa amin sa tamang lugar, sa tamang landas at higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan. Lord, salamat po, Panginoon, sa definition ng tunay na pag-ibig na binanggit niyo po for the 2 months, Panginoon, na mensahe niyo para sa amin lahat. Lord, we're known to be loving people. Being isang Kristiyano, Lord, dapat makita yung pagmamahal na yun. Sinabi niyo po yan, Panginoon, makikita na ang pagmamahal upang maipakita na kami tagasunod mo. Na dinadakila ang iyong pangalan. Yun ang katotohanan. Lord, turuan mo kami mamatay sa aming sarili sa araw-araw. Mahirap po ito. Pero Lord, tutulungan mo kami sapagkat sinabi mo yan sa Pilipos. Kayo pa rin na magbibigay sa amin ng kasiyahan, ng kagustuhan upang masunod namin kayo, Panginoon. Kaya lubos kami magtitiwala sa inyo. Lubos kami aasa sa inyo. At higit sa lahat, mag-grow kami sa pag-ibig. O sa pag-grow ng pag-ibig na yan, titindi yung pag-ibig namin sa inyo. Katulad ng matinding pag-ibig nyo sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyong papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon.